来たらなんて言おう。 Habang kumakain, napansin ni Stark na may mga lungsod pala sa Northern Plateau at ayon kay Fern ay marami ring inuman sa lugar. Ipinaliwanag ni Frieren na ito lang ang tanging lugar sa Northern Plateau na gumagawa ng tinapay. Nang marinig ni Stark ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa bushcraft, agad niya itong tinanong kay Frieren. Ipinaliwanag ni Fern, base sa kwento ni Hayter, na noong sinaunang panahon ay pinamumunuan ng isang great empire ang karamihan ng kontinente, at ang bushcraft ay isang napakalinamnam na alak na iniaalay sa emperor. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Frieren na ayaw na niyang magtagal pa sa lugar, ngunit habang nagsasalita siya ay tinawag siya ng isang dwarf. Nakilala niya ito bilang si Fast na 80 years na niyang hindi nakikita. Napansin ni Fast na iba na ang kanyang mga kasama at natanong ang dating lalaking mahilig sa alak, kaya agad na sinabi ni Frieren na ito ay namatay na ng mapayapa. Nalungkot si Fast at nasabing huli na ang lahat. Ibinahagi niya na natagpuan na niya ang bushcraft at humingi ng tulong kay Frieren dahil marunong itong gumamit ng magic, sa kanya sila inanyayahang sumama upang ipakita ang kanyang natuklasan. Isang mine ang mag-isang hinukay ni Fast at dahil lumaki siya sa city ay kinailangan pa niyang pag-aralan kung paano maghukay, lahat para lang sa legendary liquor. Habang naglalakad, napatanong si Stark kung sino ang matandang lalaki, at sinabi ni Frieren na si Fast yun, at walang mas mahilig sa alak kaysa sa kanya. Inabot siya ng 200 years sa paghahanap ng bushcraft at minsan na rin siyang humingi ng tulong sa kanila, ngunit tinanggihan ni Frieren dahil kailangan nilang labanan noon ang Demon King. Nagtanong si Fern kung bakit kailangan pang maghukay, at ayon kay Fast ay may bushcraft na nakaimbak sa ilalim ng lugar. 200 years ago, natagpuan niya ang isang stone monument na nagpapatunay dito. Binasa ito ni Fern at ayon sa nakasulat, ang bushcraft ang pinakamasarap na alak na umiral, na isinulat ni Milliard. Nagulat si Fast dahil marunong si Fern magbasa ng Ancient Elvish na natutunan niya dahil kay Frieren nung bata pa siya. Nilapitan ni Frieren ang monument at nakilala ang pangalan ni Milliard, saka tinanong kung nahanap na ang ruins, na agad namang ipinakita ni Fast. Hindi raw mabuksan ang batong pinto dahil sa malakas na barrier na nagpoprotekta sa alak. Sinubukan itong suriin ni Frieren ngunit sinabi niyang hindi niya ito agad mabubuksan at matatagalan pa, bagay na maaaring hindi magustuhan ng kanyang mga kasama. Nag-alok si Fast ng 20 right gold coins bilang bayad, ngunit tumanggi pa rin si Frieren. Dahil sa pakiusap ng dwarf at sa pangungumbinsi ni Fern at Stark na naaawa rin at nakita ang malaking bayad, pumayag si Frieren, kahit aabutin ng halos 3 buwan bago matanggal ang barrier. Kumuha sila Frieren ng mga libro para makatulong sa kanila, pinag-aralan ang gagawin, kumain, at sinubukang buksan ang pinto. Nasabi ni Fern na nasa huling yugto na sila sa pagtanggal ng barrier, ngunit napansin niyang mukhang hindi masaya si Frieren. Nakangiti namang sinabi ni Frieren na tama siya, dahil ang bushcraft ay hindi naman masarap at hindi worth it na ialay ang buhay dito. Ipinakita ang isang flashback kung saan kausap ni Frieren si Milliard. Hawak ni Milliard ang alak at nang tikman niya ito ay sinabi niyang hindi ito masarap. Alam ni Frieren na ito ang bushcraft, isang cheap liquor na inihahanda sa coronation. Gayunpaman, sinabi ni Milliard na nag-ukit siya ng inscription na nagsasabing ang bushcraft ang pinakamasarap na liquor na umiiral. Dumating na ang oras kung saan sinubukan na ni Frieren buksan ang pinto at nagtagumpay siyang maalis ang barrier. Agad na pumasok si Fast at namangha sa maayos sa pagkakapreserve ng mga alak. Kumuha siya agad at binigyan din sina Frieren. Nang tikman niya ito ay nanlaki ang kanyang mga mata. Habang tinitingnan ni Frieren ang bote, naalala niya ang usapan nila ni Hayter kung bakit niya tinanggihan noon ang paghahanap sa bushcraft. Tinanong niya si Hayter kung ano ang gagawin nito kapag nalaman niyang hindi pala masarap ang matagal niyang hinahanap. Napangiti si Hayter at sinabing tatawanan niya lang ito at kahit hindi masarap ay magiging the best pa rin itong pagsaluhan kasama ang mga kaibigan. Tinikman din ni Frieren ang alak at nakangiting sinabi na ito na ang pinakamasamang lasa na natikman niya. Pinainom niya rin sina Stark at Fern, at maging sila ay napangitan sa lasa kaya napatawa na lang. Bigla ring humalakhak si Fast at sinabing dahil napakarami nito, ipapatikim niya ito sa buong lungsod. Pagsapit ng gabi, sinabi ng matanda kay Frieren na kahit na na-disappoint siya sa kanyang natuklasan, napakasaya pa rin ang gabing iyon para sa kanya. Dagdag pa niya, ang alak ay hindi lang tungkol sa lasa kundi para sa kasiyahan at magandang samahan. Kinabukasan, binigyan ni Fern si Stark ng tinapay, at narinig pa niya ang tunog nito sa plato dahil sa tigas. Sinabi ni Frieren na huwag na silang magreklamo dahil tuyo ang lupa sa labas ng lungsod na pinanggalingan nila at hindi rin umiikot ang mga kalakal ngayon. Nalungkot si Stark, pero sinabi ni Frieren na kung magpapatuloy sila sa paglalakbay ay makakakain din sila ng maayos.
Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang matano ang isang fortress city na ayon kay Frieren ay ang Norm Company Estate, isang lugar na nagtitinda ng iba't ibang kalakal, lalo na ng wheat mula sa rehiyon ng beer, at nagsusupply sa mga village sa buong Northern Plateau. Sila rin ang namumuno sa lugar. Naalala ni Fern ang sinabi ni Frieren tungkol sa hindi pag-ikot ng kalakal, at sinabi ni Frieren na iyon nga ang problema at hindi niya alam ang dahilan, marahil ay hum-ina na ang Norm Company kumpara noon. Pagpasok nila sa lungsod, ipinakita ni Fern ang patunay na isa siyang first-class mage kaya pinapasok sila ng bantay. Ngunit napansin ng lalaki si Frieren at may tiningnan ito sa ilalim ng mesa, saka sila pinaghintay muna. Pinapunta sila sa isang silid at nagpakilala ang isang lalaki bilang Norm, ang company president. Sinabi niya kay Frieren na kailangan niyang bayaran ang kanyang utang ng buo sa loob ng 80 years. Nanlumo si Frieren, habang hindi makapaniwala si Fern na may utang pala siya. Inakala ni Frieren na maaari niyang bayaran ito anumang oras, ngunit ayon sa dokumentong hawak ni Norm, hindi iyon ang nakasaad. Ibinigay ni Frieren ang lahat ng kanyang salapi bilang kabayaran, ngunit sinabi ni Norm na hindi pa rin ito sapat. Pagkakita ni Fern kay Frieren, sinabi ng lalaki na kailangan niyang magtrabaho sa minahan ng 300 years. Nagtanong si Fern kung anong nangyari at nasaan ang mga gamit ni Frieren, at sinabi nito na kinuha bilang collateral. Dalawang matipunong lalaki ang lumapit at agad binitbit si Frieren, kaya napaisip sina Stark at Fern kung ano ang gagawin. Pumunta sila kay Norm at ipinakita niya ang dokumento na nagsasaad na may utang si Frieren na 500 straw gold coins kasama ang interest. Tinanong ni Norm kung kaya ba nilang bayaran ng ganoong kalaking halaga, at napasabi na lang si Fern na imposible nga ito. Kinagabihan, sa loob ng minahan, tila naiinip na si Frieren. Pinuntahan na rin siya ng mga kalalakihan para simulan ang trabaho. Hawak ni Frieren ang kanyang staff, at biglang lumutang ito habang naglalabas ng napakalakas na aura. Nagdilim ang paligid habang siya ay nagliliwanag sa dilim, at maya-maya ay nagbago ang paligid, tila ba napunta sila sa kalawakan. Ginamit niya ang kanyang staff na parang may pinapahiwatig, kasabay ng unti-unting pagbalik ng paligid sa normal. Pinuntahan nila ang tinuturo ng staff, at sinabi ni Frieren na hukayin nila iyon, kaya agad namang kumilos ang mga kalalakihan. Pinuntahan ni Norm si Frieren, at sinabi ni Frieren na ang Norm President 2 generations ago ay nagsimula bilang isang maharlika sa malayong bayan at itinaboy sa Northern Plateau. Isa itong mahusay na tao na nag-invest sa walang buhay na lupa para bigyan ng katatagan ang buhay ng mga tao. Noon, walang nagtiwala sa kanilang grupo pero nagbigay ito ng funds ng walang payment deadlines. Hindi makapaniwala si Frieren na ganito ang trato sa kanya ngayon ng apo nito. Natanong ni Frieren kung marahil ay may dahilan kung bakit siya pinuntahan ni Norm. Tinanong naman ni Norm kung masama ba ang kalagayan ng logistics sa Northern Plateau, na sinang-ayunan ni Frieren dahil maging ang kanyang mga kasamahan ay nagrereklamo sa matigas na tinapay. Pinaliwanag ni Norm na lumala na ang sitwasyon sa lugar, nawalan sila ng army sa pakikipaglaban sa mga demon at nasira ang logistics network. Bilang isang trading company, hanggat may funds sila, maaari pa silang muling magsimula. Pagdating ni Frieren, naramdaman niya na marahil dinala sila ng goddess. Ipinaliwanag ni Norm na ang minahan ay under development pa, at kung makakakuha sila ng silver ore ay magiging malaking profit ito, sapat para bayaran ang utang ng mga heroes at iba pa. Napagtanto ni Frieren na ginamit lang ni Norm ang dokumento para pilitin siyang magtrabaho sa minahan. Mariing sinabi ni Norm na kung tuluyang bumagsak ang kanilang logistics network, maraming tao ang magdudusa at mamamatay. Nakiusap siya kay Frieren na iligtas ang mga tao sa Northern Plateau, at kung tutulungan niya sila, makakakain pa sila ng malambot na tinapay kahit sa pinakamalayong lugar. Dahil dito, pumayag si Frieren, lalo na't gusto niyang bayaran ang ginawa ng kanyang grandfather noon. Hindi naman makapaniwala ang mga minero nang makakita sila ng napakaraming silver sa kanilang paghuhukay. Kinabukasan, pinuntahan ni Frieren sina Stark at Fern at sinabi na umalis na sila. Ayon kay Stark, buti na lang at bumalik siya dahil pinagpaplanuhan na nila ang pag-raid sa minahan. Hindi makapaniwala si Frieren sa plano ng dalawa at sinabing simula ngayon, makakakain na sila ng malambot na tinapay. Kung nakaabot ka hanggang dito, may special surprise tayo. Magbibigay ako ng 200 petot sa isang lucky at loyal subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, ilike ang video at mag-comment ng iyong thoughts o feedback tungkol sa video na ito. Pipiliin ko ang isang winner at i-announce ito sa February 15. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood mga ka-Anilog. Arigato gozaimasu.